Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong among sa Himpapawid. Si Father Pep Bakay po ito, ang Director ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Thursday episode ng ating lumalaking radio program, ang Barkadahan kay Kristo. No? And of course, nakikinig pa rin po tayo dito sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM Friends tayo. Yan. At ngayon po ay July 9. Yan, July 9. Yan, 2015, no? At maulan pa rin po at I hope na nasa mabuti kayong kalagayan. Yan, yung mga umuwi, no? Yung iba lubog na sa ating, may mga lugar na dito sa ating probinsya na lubog na, no? Malong klase. So, ingat lang po dahil masama ang panahon, although yung ating mga magsasaka ay masaya dahil sa ulan, no? Okay, stay tuned lang po at isang oras na naman po tayo magkakasama-sama sa Himpapawid, no? Sister Son, bumati ka muna sa ating mga listeners. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Kahit maulan, maganda pa rin ang araw, ang gabi. Yan, ito po Sister Zon Kayanan, coordinator po ni Father Pep sa Commission on Catechesis. Yan, introduce mo yung ating regular Thursday. Ayan, Go-Go Boy. Bago na Go-Go Boy. Go-Go Boy. Kasi Go-Go Girls ang tawag namin sa mga co-hosts natin. Kasi go ng go sila. The only Go-Go Boy. Ayan. Akala ko cowboy. Okay. Yeah. So, director po ng External Affairs and Media ng University of the Assumption, the Archdiocesan University ng Pampanga, Brother Fer Santos. Maulang gabi po sa inyong lahat at naway ligtas tayong lahat kahit na maulan ngayong gabi. At ako po si Fer Santos. Minsan pa'y Webis na naman, kaya nakikipagbarkadahan na naman kay Father Pep at saka kay Chison. Pero may klase dyan sa university. Ha? Meron, Father. Klase Meron. kayo kanina. Oo. Kasi yung mga ibang lugar, yan, I think mga some towns of Pampanga wala, no? Candaba, Macabebe, mga Santol, no? Yung mga medyo affected ng baha, yan, ng Falcon, no? Pero dito sa sentro ng Pampanga walang postponement, no? Yung ating klase. Pero ingat lang dahil nga ganito yung ating panahon, no? I think within the next few days ganyan din ata yung ating magiging ang taya ng panahon. Mukhang may isang bagyo pang dumarating, Yes, Father. oo nga, no? Pangatlo na yun. Talagang rainy season na, di ba? Oo, tama. Yan, may mga ba kayo? May gigreet lang ako sige. Yung si Val, yan, dyan sa Assumption. Yung kasama kong sa basketball. nagbabasketball. Siya ay assistant coach dyan ng ating mga varsity players. Yan. No, marami kaming mga kaibigan dyan at kalaro na sa mga bata dyan sa Assumption. Ang favorite Okay, Val, good evening, ha? Ni Amo, ang basketball. Okay, may gigreet ka, Sister Son? Wala naman. Wala akong assignment ngayon sa mga parishes. Hapon lang. Matahimik ang maghapon mo ngayon. Oo, tahimik lang. Oy, nag-meeting tayo. Finance kanina, meeting. Nag-finance meeting kami. Pagka-meeting talaga, no? Ang dami mga pinag-uusapan. Oo nga. Hindi. Siguradong si Brother Fer, sanay sa meeting yan. Oo, may nga kami, may like kami sinasabi na meeting na meeting, makamuting. Ano ito DOM, no? Died of meetings. DOM. DOM. Makamuting talaga. Kung minsan yung sumusobra tayo sa mga meetings. Natawa ako sa iyo. Pero si Monsignor de la Cruz, Father, lagi niya sinasabi sa amin noon, yung mga meetings daw, yan ang parang daluyan ng dugo ng mga organization, sabi niya. That's very true because, it's during meetings na yan, pinag-uusapan yung mga mahahalagang bagay na kailangan na gawin, di ba, no? Sa eskwelahan ka man, sa simbahan ka man, no? Napakahalaga niyan, no? Lalong-lalo ngayon yung disaster preparedness, no? Kanina nga papanood ako ng news dito sa Pampanga. Well, it's very
very yung heartwarming na talagang yung ating gobyerno, yung ating mga local government units, no? They're really ready kasi nga sa bagay every year naman ganyan tayo, no? Yung disaster parating Yes. nandito sa Oo. ating probinsya, no? Ang importante yan nga magtulungan Tulungan. yung ating gobyerno, no, at lalong-lalo na yung mga civic organizations din, no? Nag-aantabay sa ating mga kung minsan yun nga mga affected ng baha, no? Okay. Yes. Diretso na tayo sa ating mga text line numbers. Sige po, makipag-text po kayo sa amin dito po sa Smart 0918-351-8282, 0918-351-8282. Globe naman po 0917-363-3738. Yung mga gusto pong maging members ng ating Connect Ka Katekista program, no? Just type REG, all capital letters in that space, your full name and then slash the name of your vicariate parish or your school, no? O kaya po yung address ninyo. At ipadala po dito sa ating Globe number 0927-891-0966. 0927-891-0966. Once registered ay makakatanggap po kayo ng daily inspirational messages, no? Napakaganda pong mga mensahe yan. At kung may mga kahilingan kayo, intention, pasasalamat, pwede nyo pong ipadala sa number na yan at isasali po natin sa ating mga daily masses, no? Diyan sa Arzobispado de Pampanga. At pinapasalamatan po natin si Sister Son Basco, no? For maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Ka Katekista program. Okay, at kung gusto niyo naman pong mapanood ang dalawang lalaki na co-host namin, silang nakaharap sa camera. Ayan, tumalikod. Oo, nakikita ko dito. Ayan. Tumalikod muna ako. Medyo lumayo nga ako, baka ako makita nakikita pa yun. Ayan, nasa live streaming po sila, www.ustream.tv. Then, i-search po ninyo yung Bright FM 91.9. Yan, at nasa Facebook naman po yung mga nakaraang episodes, Facebook account name Barkadahan kay Cristo Pampanga. Thank you kay Longlong Pascual for maintaining our Facebook accounts. Yan. Okay, at ayan, naka-flash kami din sa screen, no? Okay, at diretso na tayo, no? Babasahin po sa atin ni Brother Fer ang ating ebanghelyo sa gabing ito. Ang ating pong gospel for today ay galing sa kay Matthew chapter 10 verses 7 to 15. Jesus said to his apostles, "As you go, make this proclamation: The kingdom of heaven is at hand. Cure the sick, raise the dead, cleanse the lepers, drive out demons. Without cost you have received, without cost you are to give. Do not take gold or silver or copper for your belts, no sack for the journey or a second tunic, or sandals or walking stick. The laborer deserves his keep. Whatever town or village you enter, look for a wealthy person in it, and stay there until you leave. As you enter a house, wish it peace. If the house is worthy, let your peace come upon it. If not, let your peace return to you. Whoever will not receive you or listen to your words, go outside that house or town and shake the dust from your feet. Amen, I say to you, it will be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah on the day of judgment than for that town." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yan, maganda na naman ang gospel dahil po karugtong nung kahapon, the mission of the 12 Yes. apostles, yan, disciples. No po. Parang ang Panginoon natin nagbigay ng marching orders sa mga disciples niya, no? As they went to proclaim the kingdom. No? Sa atin naman po parang we are invited to preach or to evangelize. Yan. Pero ayon po dun sa gospel natin, itong mga disciples niya, no, para maging
eto nga, para mag-evangelize, they must have number one, complete trust sa Panginoon, no? And then, of course, bilang missionaries, kailangan generous sila. And then, ang isa pang nakita ko, sa nagmi-mission, ano, siguro dapat ang isipin natin, dinadala natin ng Panginoon sa tao. Pero there will be times na makikita naman natin si Christ sa tao, no? Parang naalala ko yung kahapon na binigyan ko ng seminar ang mga katekista sa Angeles, no, Santa Teresita Parish. May isang katekista, na-touch ako doon sa sharing niya kasi kinuwento niya kung bakit siya naging katekista, no. Isa siyang retired high school teacher at matandang binata. Sabi niya, never been married, sabi niya. Pero, dahil nga nag-isa siya sa buhay, may nakita siyang isang batang special child. Yung hindi nakakapagsalita. Alam mo, inalagaan niya hanggang ngayon. Dala-dala pa niya yung bata habang nakikinig sa seminar ko. At yung bata, talagang, andun lang, nakaupo, katabi niya. Diba, talagang, tapos ngayon, pag magtuturo daw siya, mag-umpisa na silang magturo next week sa mga public schools, sasama daw niya yon, yung batang yon. Ganon siya ka-dedicated, no, na bilang katekista. Bagong recruit ni Among Jojo na katekista. Ayan, kasi tamang-tama yung gospel natin ngayon, you're invited to evangelize. At ang imbitasyon po sa atin ng Panginoon alam niya we have different charisms and gifts. Siguro ang mga katekista, yun ang charism nila, teaching. So tamang-tama sila doon sa ganong ministry. Yeah. Congrats po sa mga katekista na magtuturo na. Very good. No? Okay, Brother Fer, baka ako naman yung yung insights? Yung do not take gold or silver or copper for your belts, no. Ang dating sa akin to yung travel light na palagi sinasabi sa mga bumibiyahe, no? Naalala ko nga nung pumunta kami sa Thailand ni Bishop Bobet, dami-dami kong gamit, first time ko pumunta ng Thailand, Tapos nung pauwi pa, siyempre may mga pinamili pa, no. Nasa airport na pumutok yung bag ko. Pumutok ang aking maleta Itong mga kasama naming mga iba't ibang schools, talagang naghanap kami ng mga tape at binalot pa namin. I think sa ating mission, importante siguro to, no, yung to travel light. Huwag mag-alala dun sa kung ano ba dapat yung kakainin natin or whatsoever, no. Just believe that God will provide, no. Naalala ko rin yung isang matandang pari na nung nagse-search in pa ako, Father, hinahanap ko pa yung sarili ko nung batang-bata pa ako. Sabi niya, kasi ayaw ng mga parents ko sabi niya, sabihin mo sa nanay mo, look at the birds in the sky. Ganon. Travel light. Do not worry because God will provide anyway. That's very true, no. Yung puntong makikita natin din dito, yun nga, maraming mga hinabili ng Panginoon, no, pero may assurance din sa kanila. Yun nga, yung sabi nga ni Brother Fer, no, maraming trabaho yung binigay ng Panginoon sa kanila, no? Heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out demons, yung mga ganyan, no? Grabe. Tapos ito pang isang controversial na ito, yung you receive without paying, give without pay, di ba? Siguro bago nga yung punto ni Brother Fer kanina, siguro let us clarify this, no? Kasi kung minsan, akala nila yung iba, pagka nagpapamisa, o kaya may binigay na stipend kay Among, o kaya nagbayad sila sa mga services sa simbahan, akala nila talaga yun parang, yun nga, binibili nila yung sakramento, no? Bayad, no? Because actually, we cannot really buy, no? Literally buy the grace of the sacrament. Diba? Wala naman talagang, ito nga, sabi ng Panginoon you give, no? You receive without pay, so give without pay, no? Tinanggap niyong libre, dapat bigay niyong libre din, no? Pero alam natin, tama ito. Kaya nga yung binibigay natin, that is not really parang, yun nga, we are buying, no? The graces of the sacraments. Parang hindi naman talaga bayad yun. Kung hindi, parang it's a token, unang-una, para sa akin,
of the support, no, that we have to give to the church. Yes. Di ba? Oo. Sabi nga ng Panginoon dito, kailangan kumain din ng pare, nga. kumain din ng Magbayad din ng kuryente. Oo. may gasolina pa diyan. Oo. No, di ba? May mga gastusin din, no. Oo. So, yun po parang just to a token of support, Yes. no, sa mga pangangailangan ng simbahan, the pangangailangan ng minister din, no. That's one thing na dapat po it should encourage us to be generous, 'di ba? Yes. Dapat maging generous nga tayo, no? Pagka when it comes to giving support to the church, no, to the apostolate especially. Yes. 'Di ba? Yan, ako natutuwa ako na at least sa ating catechetical ministry maraming tumutulong. Hindi tayo Oo. nahihirapan, no? So hindi ho actually nagpapabayad yung mga katekista natin. Kasi kung talagang babayaran mo, no? Oo. Yung Sweldo niya. Ang dami. 8 hours a day, halimbawa. Oo. Dapat may mga benefits pa yan, no? Di ba? Pero wala pong ganyan na makikita natin. Kung minsan nga, yung the spirit of voluntarism, sabi nga nila, no? Pero kailangan din natin na magbigay ng suporta. So, we are not paying actually sa grasyang kung minsan yan, ina-administer ng mga pari sa, no? Kasi totoo yan. We have received that freely from the Lord, no? When we were ordained, Yes. no? As ministers in the church, no? So, yun po ay, although, siyempre kami, ako personally, dahil ako'y finance officer, no? Kumisa ang daming natatanong, magkano yung po waring misa? Magkano yung po? Actually, yung magandang word, yung limos. Itang maglimos ko po. Yan, itang maglimos kayo. Kasi talagang limos lang yun, hindi ho magkano na parang although we have regulated yung aransel system sa amin, no? Yung mga stall fees ang tinatawag diyan, no? May mga ceiling kami, no? Na tamang-tama lang, ano? Oo. Kasi kung minsan nga nagtatanong, no? So sometimes we have to give an amount, no? At least yung ang those are actually kami yung mga gumawa nung sa aransel system na yan, no? Pero alam nyo, when it comes to yan, yung mga stipend, no, stall fees, naalala ko yung sinabi ni Monsignor Pax, no? Sa amin, no? I think ito'y pamantayan ng marami sa amin, yung bang sana hindi nagiging dahilan yung stipend na hindi mo i-dispense o i-administer yung mga sacraments, no? Kasi first and foremost, yung service pa rin ang unang-una. It's not what you gain, Kung hindi yung yung pagbibigay mo ng serbisyo, yun ang dapat na unang-una, no? Although, of course, yun nga, there is that also, in a way, an obligation on the part of the people to support also. Support your church, so. Oo. Kahit na saan, di ba? Ang mahal-mahal na rin ng mga, halimbawa, kung tumutulo yung simbahan mo. Yes. Tama yan. Lalong-lalo na Kailangan ngayon. mong pagawa. Lalong-lalo na ngayon. Dahil ang trabaho sa mga maintenance din, no? Yung mga tulo, sira, mga nabasted na pipes, mga ganyan. Laking gastos niyan pa. Ang laking gastos talaga, no? Kaya nga yung, no? Gastos, Parang, hindi ba, yung pagka may pinapagawa, lalong-lalo na sa Amerika, no? This is where your taxes go. No? Sa atin, this is where your donations go. Yan, di ba, no? Kasi talaga namang may pinapuntahan ng mga donasyon, ang binibigay nating material support sa simbahan, no? Of course, unang-una talaga yung apostolate, no? Yung mga pastoral programs. Pagkatapos nga yung maintenance ng simbahan, no? Tsaka yung sweldo-sweldo dyan, no? Marami yan, And then, of course, yung sustenance, no? Yung, kailangan kumain ka dyan, di ba? Kung nagkasakit ka, naku, mahal magkasakit ngayon, Sarson. Totoo yan. Alam mo, Among, minsan may nagsabi sa akin kaya daw ikaw hindi nahihirapang
humingi ng donation sa mga tao dahil nakikita nila ang mga pinapagawa mo kung saan Oo. kung saan Very important mo yun, of dinadala yung binibigay sa inyo. Oo. Kasi may nakikita sila. That's Kaya part hindi of siya- hindi ka accountability yan, no? Accountability, Oo, yes. Sure, kaya diba? hindi ka daw nahihirapan. Mm-mm. Yun ang comment. Oo nila. nga. May nakikita kasi silang So, ginagawa niya sa- itong hinahabilin ng Panginoon, basta't maglingkod kayo, no? Yun nga sabi ni Brother Percanab, God will provide. Oo, yun. Diba? Oo. Kaya nga yung no sack, no copper, no? Oo, yun ang ibig sabihin. Although ngayon mahirap ito, ha? Oo. No gold, no silver, Hindi no naman nga magbabago no ng 20 pesos, pagkain, no 50 pesos, no? 'Di ba? No dollar, halimbawa. Medyo mahirap ito, ha? Kasi sa atin pagka lumabas ka na ng bahay, 'di ba? Oo. Kailangan may ano ka naman. Pagsakay mo pa lang ng jeep, magbabayad ka na. Oo. Oo. Pero tama yung kay Brother Fer, yung focus dito, yun nga, baka masyado namang na yung na-focus ka sa yung mga material na bagay. Na kuminsan parang you're acting as if God will will not help you, no? Kasi pagka ganyan, parang kumikilos ka na pababayaan ka ng Diyos kaya nga dami-dami mong dala. Yes. Diba? I think that's not in accordance with the spirit of discipleship, no? Ito nga, as disciples, as apostles, we have to rely, we have to depend, not on the material security, di ba? First and foremost yan sa Diyos, no? Sabi nga, God will provide Basta gagawin mo dapat yung Gawin mo lang yung Kailangan mong pinapagawa gawin. niya. kailangan mong gawin. Di ba? Yun ang unang-una, yung mission muna. Oo, yung mission. Hindi yung komisyon, Sister Son. Oo. O kaya konsumisyon. Oo. Oo nga, no? Pero tingin ko, Father, yung without cost you have received, hindi lang nag-a-apply naman sa mga pare. Kailangan mag-apply din sa aming mga laiko. No? Ay, Kasi oo. pag nagsimba kami, without cost, we receive the Word of God, we receive the sacrament, That's we true. receive grace. We should also give back. No? At saka, Yes, something, doon that's sa right. practical na aspeto rin, practical lang, karamihan sa mga nagsisimba, pagpasok na simbahan, titignan yung upuan na hindi sira, yung malapit sa electric fan. So, kailangan lang talaga na meron ka rin ibahagi ka rin. Alam mo ngayon, nauso yung mga naka-aircon na simbahan. Naka-aircon na simbahan. Ayan, no? Saka yung may helicopter sa loob na simbahan. Naku, Monsignor Jean. Oo nga no? Helicopter daw. Itong ating katedral, no? Talagang namamangha yung mga tao dyan, no? Oo, kaya bawal yata yung nakawig dyan, Makalilipa rin ka dyan, no? Oo, pero totoo naman. Pero napaka-presko daw dyan. Napaka-presko, Father. Napaka-presko. Napaka-presko. Wala na nga namamaypay ngayon sa mga nagsisimba dyan. That's true, and at the same time, it is cost efficient ang mga malalaking mga fans na yan, no? Grabe. Kasi konti lang yung gastos nila. Yung the cost of electricity, no? Mahina lang sa elektrisidad, no? Yan, yung mga ganyan na bagay na kung minsan, napakamahal pala yung ganyan. Pero, kailangan natin, di ba? Yes, yes. 500,000 yata yun, isa yan. Yeah, pero you just imagine, nagdarasal ka tapos tumatagakgak yung Yung pawis yung mo. pawis mo, di ba? Parang nawawalan ka ng concentration. O, kung paypay ka ng paypay, di ba? Kung saan nababader ka. You're distracted. Di ba? You're not comfortable, no? Oo. Alam mo ngayon, talaga siguro nag-iba din ng panahon, Gusto ng mga tao ngayon yung dapat may parkingan, simbahan, di ba? Unang-una yan, di ba? Kasi di sasakyan lahat yung mga tao, no? Pangalawa, yun nga, yung maaliwalas. Maliwalas. Maaliwalas simba. Tapos ito nga, presko. Presko kaya malamig. No? Pagkatapos, ang inaano pa rin nila yung acoustics. Oo, yan. Unang-una yung Importante rin yan. Oo, important. Diba? Yung maintindihan mo ba ang sinasabi ng pare? Oo. Diba? Kung minsan kasi, napakaganda ng simbahan, pero kung minsan hindi maintindihan ang mensahe. Dahil nga, purang acoustics. So, yan. Yung mga requirements na yan. And of course, kung minsan okay ba si Father? Oo, importante din mo yung homily. yan, no?
Lahat yan alam nyo ngayon kino-consider lahat, no? Na mga church-goers yan. Kaya, tayo naman sa simbahan, nag-upgrade din tayo. So, I think this is where we appreciate na kailangan suportahin na din natin ang simbahan. Diba? Yes. Kailangan yan. Kasi, yun nga, yung dependence on God, manggagaling din sa ibang tao yan No? Magiging instrumento yung ibang tao. No? Kaya nga, we have to do the mission first and then, yan, kung ano yung nandyan, kung ano yung ipoprovide, di ba? Through other people. And the Lord, no, is always generous Yes. to His workers, di ba? Kasabihan nga sa aming mga pare, no, of course dito sa Pampanga, no, wala pa kaming nakitang paring nagutom, namatay sa gutom. Correct. Sa busog mayroon. May kasabihan kung gusto mong nabisa kang kumabsi, tugi ka kay pare. Bisakan mga babi, yan. Di ba? Yun dito talagang we are well loved, no? Kaya nga kuminsan na-spoil kami mga pare, no? But the thing is, ako naman, I see it as something positive that people are so generous when it comes to the church, no? When it comes to, supporting and giving back, sabi nga ni Brother Fer, no? Oo nga naman, no? Kuminsan we enjoy a lot of things, no? Sa buhay natin, no? Especially yung material wealth. Why don't we share it, no? Yan, pagpapagawa ng house of the Lord, no, yung mga gastusin, talagang ngayon, no, wala nang libre yata, Sister Son. Diba? Lahat ay binabayaran, no? Oo, lahat. Pero yung sinabi mong na-spoil kayo, Among. Kaming dalawa ni Brother Fer, hindi kami nag-i-spoil ng pare. Hindi. Sinesermonan ninyo. Ay, ako hindi ako nang-i-spoil ng pare. Talaga, ha? Oo nga, no? But I think, yun nga, I just see that as a positive, thing. Dahil nga, yung lay and the priest, no? Kailangan yung collaboration natin. Di ba? Yung pagsasamahan at pagtutulungan natin, no? Sharing, Father? Yes, a sharing, not only of material wealth, but a lot of things that we need, no? For us to, of course, fulfill the mission, no? Okay, overtime tayo, no? Itutuloy natin yan dahil may mga sinabi pa ang ating Panginoon dito, no? Sa ating mga texters po, baka gusto nyong makisangkot, makisali sa ating discussion, no? I-share nyo po yung mga insights and mga reflections, no? Na pinag-uusapan po natin dito about, doing the mission and then God's providence, no? Yung when we depend on the Lord, hindi tayo pababayaan, no? I-text lang po ang inyong mga reflections at mamaya po ibabasahin natin, no, sa ating second segment. Let's take a break. Magpatugtog muna po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. My liberty, take all my will, my mind, my memory, all things I hold, and all I own of thine was the gift to thee.
Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Ito pong ating ebanghelyo ngayon, no? Kadugtong po ng ebanghelyo kahapon. Yan, pinili ng Panginoon itong kanyang mga apostoles. At dito ay medyo dinitalye ng Panginoon yung misyon, no? Ano ba yung kailangan nilang gawin, no? Of course, the kingdom of heaven nandito na. Kaya nga kailangan, sabi niya, pagalingin niyo yung may sakit, no? Tapos buhayin niyo yung mga patay. Ako, napakahirap noon, ha? Hirap ng Tapos pinapagawa. cleanse the lepers, no? Yan nga, yung siguro linisin niyo itong mga may leprosy. Naku, cast out demons. Oo, demons. Exorcism. So, Ha? Yun nga, pagkatapos so talaga napakahirap itong detalye ng mission na to, no? At pagkatapos ito pa Sister Son, no? Huwag kang manghingi, sabi niya, no? Yung without pay, no? oo. Tapos huwag kang magdala ng mga baon-baon mo. Huwag kang magdala ng baon-baon. Naku, oo. Pero yung karanasan natin, yun Talagang nga, faith, no? Trust. oo, yung kumpiyansa na hindi tayo pababayaan ng Diyos, no? Yes. Yung trust sa Mm-mm, Panginoon. Because the laborer deserves his food, sabi nga dito, no? Papakainin at papakainin ka talaga, no? At yan karanasan natin, no? Kami mga pare rito, siguro kayo, God will provide, really. Oo. Yes. Kaya nga, yung isang parokya dyan, no? Ang laki nung God's Providence. Yan, yung sa Sacred Heart Parish. Oo, No? talaga. Diba? God's Providence, no? Yes. Yun ang ibig sabihin nito, no? Oo. Okay, may mga texters yata tayo, no? Okay. Sige, ako may isa ako rito. 1613. Gandang gabi po. Mayroon po akong narinig na tamang kasagutan sa you receive without cost, give it without cost. Ganito po. He who preach by the altar should live by the altar. Mhm. Yun. Tama yan. Mm-mm. Kung ano yung ibibigay ng Panginoon sa iyong halimbawa sa amin pagmimisa, no, lahat, no. Diyan tayo, yan ang kinabubuhay natin ng altar. Oo. Totoo naman, I think the Eucharist, no, is a source of spiritual livelihood, no. No. Ako kuminsan ayun ang isang image ko ng ng Eucharist, yung yan tamo mga biyayan. Oo. Kasi diyan tayo diyan tayo nabubuhay, no. Diyan siya. Oo. Diba? Yung nourishing our Yes, soul. nourishing our souls. Okay, Brother Fer, mayroon tayo Meron isang dito text, mula sa 5698. Okay? Good PM, Among Pep, Tita Zon, Brother Fer. Parang napakahirap po ng utos ng Panginoon, pero kung may tiwala tayo sa Panginoon, wala na tayong dapat pang ipangamba dahil siya na ang magbibigay ng mga pangangailangan mo, katulad po naming mga Katekista? katekista. Nagtuturo po kami ng walang hinihintay na kapalit. Minsan kami pa ang nagbibigay, pero masaya po kami sa aming ginagawa dahil it's because God is everything to us. Si Migs pala ito. Mix Tandaba. sa Tandaba, no? Alam mo, yan ang naging karanasan ko, Sister Son, no? Gusto lang i-share yung aking first parish diyan sa San Rafael Mabiga. Oo. Inassign ako diyan nung pagputok ng 92. pagputok ng pinatubo. Pinatubo. Yan, ang hirap ng buhay diyan, ha? Oo. After Tapos, pinatubo. 80% ng aking mga parishioners diyan nawalan ng trabaho. Bakit? Kasi nag-close down on Clark, Clark. Oo. 'di ba? 80% Oo. ng aking mga parishioners. Pero alam mo, it was during those lowest moments no sa economy ng mga tao diyan na umusbong ang simbahan. Oo At nga, no? ito pa, Taka. itong nakapagtataka, Sister Son, kahit na mahirap ang buhay during that time, ang daming naging bold, no? Lalong-lalo ng mga first-timers kasi nga bagong parokya. I am putting up not only a physical church but a community. Oo. So, ang hirap, no? Oo. I remember, marami nga sa aking mga pastoral leaders noon during that time, ha? Yung kuminsan, walang talagang trabaho, although may mga small businesses and everything. Pero naglilingkod sila sa simbahan, no? Yung expression sa Kapampangan, ang ganda eh. Oo. Ito yung expression.
ay among kay emo mabalo ba itang milalabas ne. Keng saup na ni nga pong milalabas po. Diyan nga laking kay itang dating obrami. Pero milalabas. No? Oo, totoo yun. Oo. Yung ibig sabihin nun basta't ibinigay mo yung para sa Diyos, tatanggapin mo rin yung para sa iyo. Oo. At ibibigay ng Diyos, no? Hindi maramot po ang Diyos, no? That was a lot of my parishioners, no, diyan sa Mabiga. And in fact, alam mo ito pag nagpupunta ako ng Amerika, ang dami diyan. Ang dami sa kanila na nakapag-abroad. Kasi ng Clark. Oo, kasi nga may sila yung privilege. kami, Yung special may privilege, parang immigrant or something like pag that, no, 15 status. years and above Oo, service oo. ka na, pwede ka nang mag- Parang yung bang naswertihan sila, yung no. Kaya nga pag nagpunta ako ng Amerika, no, ako'y tuwang-tuwa, no, every time I see them, I visit them. Kasi nga yung parang nagbunga yung kanilang napakalaking sakripisyo diyan sa parokyang 'yan, no. At look at the San Rafael Parish now, di ba? Ang laki ng parokyang 'yan, no. Pero it was born out of our dependence on the Lord, no, during those hard times. And at the same time yung pagsasama-sama ng mga tao diyan, no. At dahil yung nagtiwala kami sa no, kung ano man yung ibibigay ng Panginoon, no. At maraming tumulong diyan kaya nga yan, no. That parish was established, no. Yan. Okay, may mga iba pang text Si tayo. Migs nag-text. Sige, Si Migs, okay. Sige, follow up. Sabi niya, dito po sa aming parokya, marami pong nagsisimba kasi naka-aircon ang aming parokya. Naka-TV monitor po kami at maganda din po ang aming sound system. Kaya Wow. napakarami po ang nagsisimba sa aming parokya. Kaya napaka-generous po ng mga parokyano kasi nakikita po nila kung saan napupunta ang kanilang mga donation. Yun. Very Yung good. accountability na. Yes, yung sinabi ko rin kay Among na nakikita ng mga mayayaman na nagbibigay sa iyo na nakikita nila yung bunga nung binibigay nila kasi Yeah. may napapagawa kay Oo. ayun, no. Importante Plus, 'yun, no. oo. Okay, may isa ka pa? Oo. Sige. Sabi niya, magandang gabi po. Kaugnay po ng gospel sa araw na ito, nabasa ko po sa isang aklat ang ganito. Do you give poor people hope, showing them God's love and your care for them that can rise from their misery if they turn to God and help themselves? Concern po ng bawat isang pagpapalaganap ng mabuting balita, though how simple it might be. A simple smile, a gesture of concern like hello will not only light the face, it will also warm the heart. Thank you po. Yan, the Church of the Poor, yan, Year of the Poor, na. Yan, yung pagsuporta, yun nga, kaya nga yung unang-una, nagbibigay tayo sa simbahan, parang simbahan ay magkaroon ng mga programa, mga pastoral programs, and apostolate sa mga Yes. nangangailangan, no? We are very happy of course, no, ang Pampanga, ang Archdiocese of San Fernando, Pampanga, ay talagang very structured, organized yung ating Social Action Center. Ayo. Yan, no? Si Father Kenneth ang nandyan. So yan, no? Isang yan, tanda na ang daming na mga nagbibigay ko minsan na tulong, donasyon from other countries, ha? Sa atin dito, yan, kaya nga ang dami natin Daming scholars. mga resettlement areas, di ba? Tsaka Sa scholars, housing, oo. sa small scale industries, mga ganyan, no? Dahil nga we have to give back, no, what we have received also, no. Ganyan dapat ang simbahan. Okay, may lang ito, a quotation from 8142. Love so sweet that even sorrow would smile at us. Love so true that even hatred would walk out of our heart. Pray with faith that even walls of problems break into pieces. Nothing is impossible when our heart understands, and nothing is heavy when God is in our heart. Ganda. Ganda, di ba? Oo. Totoo yan. Pagka nandiyan ang Panginoon sa puso mo, kahit na, ito nga, ang hamon ng mga ng mission, the challenges of the mission, no? Kakayanin natin, no? Oo. At ano ba yung challenge, Sister Son? Ito, sige. itutuloy natin, no? Okay. Itong ating, talagang hindi biro itong mission na to, no? Kasi sabi ng Panginoon, pagpasok mo sa isang village or a town, naku, stay.
no? Kung may mga tumanggap sa iyo, diyan ka. Stay. Parang sabi sa isang gospel reading din, kung ano yung ihahapag sa iyo, Oo. kung ano yung ibibigay sa iyo, kung ano yung ipapakain sa iyo, kainin mo, tanggapin mo, no? Although ako kuminsan no sugar please. Diba? Oo. Agad ko sinasabi, diabetic po ako. Hindi naman ho dahil maselan ako sa... Kasi masyado na akong sweet, no? Kaya nga, bawal na po sa akin yung sweet. Kaya nga, no? Pero ano man, anong pagkain, di ba? Sabi nga ng Panginoon dito, no? Tanggapin mo, no? At kung daw tatanggapin ka sa isang bahay, naku, saluduhan mo, no? At kung ang bahay yan ay karapat-dapat, no? Bigyan mo ng kapayapaan. Let your peace come upon it, no? Totoo yan, no? I think, parang ito, the joys and the sorrows of the mission, no? Ang joy, yung saya sa... Tanggap yung sa'yo. pagka tinatanggap ka. Oo. O, syempre naman, Kahit masaya naman ka. sino, no? Oo. Pag tanggap ka. Diba? Although, palagay ko ang kumisan ng temptasyon wag mong i-center of distraction naman yung sarili mo, no? Hindi attraction. Oo. Dapat distraction ka. Distraction. Oo, kasi yun naman ang yung baka naman tinatanggap ka, yun, no? Once it gets into the head, sabi nga, no? Wag kang lumaki ng ulo dyan, no? Ang ibig sabihin lang ng Panginoon dito, ay may mga tatanggap, no? Oo, amen. So may mga joys and happy moments ang mission. No? Siyempre, no? I think this is one happy moment, no, sa buhay ng isang misyonero, no? Tingnan yung mga, kung minsan pupunta ka sa yung mga misyonero natin, no? Sa mga Asian countries like Myanmar, no? Tuwang-tuwa sila. I know of one, estudyante ko sa Holy Angel, no? Si Father Alan Bondok, no? Pag nakikita kami noon, kasi naasan siya sa Myanmar, sabi niya, yung nakakatuwa yung mga tao doon, kasi mas mahirap sa atin yung Myanmar, ha? Oo. Mga dyan sa Burma ba yan? Bandang Burma yan. No? Oo. Burma. So anyway, yun nga, no, yung mga simple joys, no, mga happy moments sa mission. Kasi nga, yung mga bata, no, mga pamilya, no matter how poor they are, but they receive you. Oo. Diba? Sarap ng pakiramdam Oh. nun. Kasi brother, pero nung may nag-apostolate ka ba sa mga wala, yung mga parokya ni Apong Bobet o kaya Ang apostolate ko, Father, no, sa mga sa mga baluga. yun, Oo, diba? yun. Ay, naku, Sa lalo na yun. Tatanggapin ka talaga. Papakainin ka Masaya yun. papakainin ka ng kamote. Simple yung buhay Mais, doon. kamote, Saging, yan, saging. no? Mani, Oo. may mga Mga mais. pinaghirapan nila yun. Oo. Tinanim nila, Oo. di ba? Masasarap yan. Yung Oo. Tapos ang lalaki ng mga papaya nila. Oo, tsaka yung alam mo pinaghirapan nila. Oo. Ang gusto ko pa yung ube. Oo. Ube, di ba? Mga sila, yung crop fruits, mga ganyan, no? Anyway, ito maganda, no? Yung tanggap. Okay, tanggap. Salute ka. May bigyan mo ng kapayapaan, no? Pero ito ang mahirap, si Sir Son. If, doing the mission has happy, joyful moments, fulfilling moments. Naku, ito nga, may mga discouraging, Oo, yung syempre, mga kasama frustrating din yan. moments. Oo. Naku, ito nga. Ano ba ito? Ito sinasabi ng Panginoon. Oo. Sabi niya, if anyone will not receive you or listen to your words. Naku, yung ba mga tipong hindi ka pinapakinggan? Oo. Or Okay, parang ini-snub ka. Ini-snub ka. Yung parang Hindi ka pinapasok sa bahay nila. Ayaw kang papasok. Oo, parang ganyan, no? Oo. Chupi ka. Oo. Hindi ka dito. You do not belong, Yes. no? Yung mga sino ka ba? Yung mga ganyan, no? Ang sasakit ng mga words na yan, no? Parang tinataboy ka. Literally tinataboy ka. Ayaw ka nila. Etong sabi ng Panginoon, no? Shake off the dust from your feet as you leave that house or town. Shaking off the dust, no? Okay, so anong ibig sabihin nyo, Namo? Well, para sa akin, ang interpretasyon ko dito, no? Yung bang parang you don't have anything to do with them. Parang ganyan, no? Just leave them. In other words,
why waste your parang time, di ba? Baka they are not yet ready. Oo. So, Hindi pa parang time, hindi pa nila time. Oo. Wag ka na munang makialam sa kanila. Shake off your the dust, no? So it doesn't mean na wag ka munang makisali sa kanila, no? Iwanan mo muna. No, something like that, no? Oo. Wag ka na munang makialam sa kanila. Kasi nga, well, it is useless, no? Even the Lord, hindi ba? Oo. Pag wala ng faith, Oo. tingnan mo yung alis. yung Sunday, the rejection. Oo. 'Di ba? Reject siya ng mga townmates niya. 'Di ba? Dahil they are too familiar, lack of faith. Anong ginawa ba ng Panginoon? Nagstay siya doon? Hindi. But he moved on. No? Baka hindi pa ready itong mga taong ito, 'di ba? Kung minsan may mga ganyan, ha? Sabihin sa'yo, on whose authority? Bakit? Sino ka ba? Bakit anong, ba? Pagka, when you speak about God, no? About our religion, kung minsan, naghihirap, no? Tapos, kung may, ano ka pa dyan, narinig ka ba ng ibang mga ilang sekta dyan, no? Oo. So, kung minsan, may mga apologetics pa dyan, di ba? You will experience resistance. Oo. Kung minsan yan, no? Yan ang isang paghihirap ng misyon, eh. Not everybody will accept you. Not everybody will be happy on what you do. Pero yun daw among pagka nakaya mo yon, yung rejection, you must be intrinsically good talaga. Kaya nakaya ng isang tao yon. Kasi di ba masakit yon. Pero dahil natatanggap mo ang rejection, good ka talaga. Oo. And then meron pang sinabi nung pari nung linggo sa sa TV narinig ko. I-ano mo daw, kung merong pasa load, merong pasa Lord. Yan. Yes. Ipasa Lord mo daw. Talaga. Yung rejection sa'yo. Oo. Oo. Di ba usong-uso yung pasa load? Oo. Ayun, ipasa Lord mo. Ipasa, Lord. And then sabi pa niya, you develop abundance mentality. Yes, that's true. That's true. Si Father Glenn ng SBD. SBD. Yung umagang-umaga kasi bago ako nagsimba, inopen ko yung TV. Ang ganda nung ano niya. Siguro the bottom line, para sa akin, halimbawa, Brother Fer, Sister Son, pagka Rejected. ano kaya magandang reaction? Sige, ito, Brother Fer. Ako, personally siguro, actually, naka-experience na rin ako ng mga rejections. Naku, no? yan, sige. Ang buti na lang kasi meron nung dumating yung mga rejections na yan, medyo na-encounter ko na si Lord. No? Naku, yan. At ang matibay ka na. ang ano na lang, ang sinusunod natin dyan ay yung bilin lang sa amin ng mga formators natin. Itong just keep on loving. Just be the first to love. No? Pagka meron rejection, ang hirap naman kung sabayan mo kasi yun. Kung pipilit mo ang sarili mo. So, yung shaking off the dust, sa tingin ko itong umalis ka muna. Tapos shake off the dust. Tanggalin mo yung nakakabigat. And then once na you are ready, siguro pwede nang bumalik. And to That's right. restructure, no? Yung ano man yung nawala. Ganon, Father. Yes. Ganda. Parang medyo umatras ka muna ng konti, no? Para makabuelo ka. Parang ganyan, no? Diba? Huwag mong sabayan. No? That's very true kasi it's useless, no? When people, they are very indifferent, no? Yung bang, yun nga, no? They're sarado. Sabi nga, no? Yung ang isang nabasa ko kay Father Jerry, no? Yung bukasyon, sabi niya. Dapat daw, bukasyon, no? Bukas. Yun. Parang ang pinto, bukasyon. Dapat daw ang puso natin, dapat bukas yun. Bukas ang puso natin, no? Whatever that is, no? Yan daw ang dapat na bukasyon natin, yung magiging bukas tayo, no? Although minsan hindi tayo, yun nga, tinatanggap, no? But we have to still open ourselves, no? To the workings of the Spirit, no? Hindi daw, so bukasyon, sabi niya. Hindi yung bukasyon. Tomorrow na. Yung bukasyon, yung ipinopostpone mo. No? Masama naman yon, di ba? So, bukasyon, sabi niya.
Well, the point there is, ito nga, I think we have to learn, no, para sa akin, we have to learn to accept that there are harsh realities Yes. in doing Yes. our mission. Yes. Not everything is rosy. Yes. Oo. Yes. Diba? Lahat tayo siguro naka-experience ng Oo. lahat ng nagmi-mission. Dadaanan daw natin Oo. para sa perfection, no? Oo. At yun ang parang doon ka nagiging banal kapag nakakaya mo. I remember may experience ako dyan sa parish ko dyan sa Mabiga, no? Sabi ng tao, paano wala din paring yan? Oh? Mga ganyan. May nagsabi Mga ganyan. Hindi, kaya may sira ang ulo. Oo. Tapos inalis ng mga EMDC. Kasi nga, Ay, parang nandun ako mo. Parang paano wala din paring yan? Oo. Siyempre, yung inalis first time, di ba? Oo. Naku, sabi ko, ano kaya yung sinabi ko? Ngayon pala, Father, sabi niya, huwag kang mag-alala kasi may sira ito, yung mentally ill. Pumunta sa simbahan na Brother Per, no? Pero yung may magsasabi sa yung ganon, no? Yung bang medyo talagang parang mas-slain ka, no? Yes. Yung ma-hurt ka, Kasi di ba? ikaw namong nasa harap ka, hindi mo alam na Yes, sira yung mga ganyan, di ba? lalaki. Ako nandun, nag-isip pa ako noon, nasa Yun, likod ako. Nakita ko yun, no? Parang talagang parang Oo. talagang direkto na rineject ka, di ba? Yung mga ganyan, Pero no? na-shock ka siguro na. Siyempre, Kasi no? hindi mo alam na It's may very sirang hurting. ulo. Pero, yun nga, nung dapat sabi nga ni Brother Per kanina, kung talagang, no, buti may relasyon tayo sa Diyos. Oo. Wala ka talaga relasyon sa Diyos, ay naku, makikipag-away ka dyan. Ay, oo. Correct. Baka bababa ka pa sa altar. Bababa ka pa sa di ba? Oo. Oo. Kaya nga, napakaganda na kailangan natin po na we should have the right attitude when we are faced with Yes. rejections. With rejection. Oo. Yan. Sabi nga ng Panginoon, huwag ka nang makipag-argue dyan. Don't waste your time, no? Shake off the dust, no? Huwag muna silang pakialaman, no? Siguro nga sabi ni Brother Per kanina, kung ano man yung hindi maganda, tanggalin mo. No? And maybe one day, these Yes. people will realize, no? The need for God, na kung minsan sila rin ang lalapit sa iyo, di ba? So for the meantime, you go to people na pwedeng tanggapin ang salita ng Diyos, no? Ang nakabukas at nakahandang makinig, no, sa salita ng Diyos, di ba? Okay? So Wow, tamang-tama ganda ng tayo. Let us discussion. conclude, no, this beautiful episode with a very very short prayer, no? To be led to us po by Sister Son. Lord Jesus, may the joy and truth of the gospel transform my life, that I may witness it to those around me. Grant that I may spread your truth and your light wherever I go. Amen. Amen. Yan, napakaganda. Spreading of your light wherever you go. Oo nga. Yan. Kailangan matibay-tibay tayo. Di ho ba? I think it's very encouraging, no? I hope that yung ating mga listeners, no, they find this episode a very encouraging one, no? Lahat tayo. O minsan nga, teacher ka, o kaya manager ka, o kaya leader ka, Oo. o kaya parent ka. Naku, o minsan hindi ka papakinggan, di ba? Oo. Hirap. Okay, may nakahabol yata? Wala? Wala nakahabol. Okay, Okay. sige. Greetings, Brother Fer. Baka may Okay. gusto kang batiin. Ay, mga taga-Assumption, mag-ingat po kayo. Maulan pag-uwi. ang ating araw ngayon. Yes, so magpaalam ka na sa ating mga tagapakinig, Brother Fer. Okay, minsan pa tapos na naman ang ating gabi, alas 7 na. Kaya maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang gabi po sa inyo lahat. And of course, next week, ha? Yes. Huwag kang mawawala, Thursday. Thursday. Yan ang ating Go-Go Boy. And Sister Son, Okay. paalam ka na kung may mga announcement ka Of pa? course, wala muna ngayon. Okay? Maraming salamat po. Nag-enjoy ako sa discussion natin. And I hope kayo rin pong nakinig ay nag-enjoy. Napakagandang Discussion. topic na po, discussion. Bye-bye po. Good night. At ingat po kayo palagi. At wag po nating kalilimutan, lahat tayo ay may mission,
dito sa mundong ito. No? We are being called as missionaries. Pero ang mission po, kung minsan may masayang mga moment, no? Pero mayroon din pong kung minsan mabibigat, no? Ang ating mga karanasan. Pero huwag po tayong magpatalo, no? Magtiwala sa Diyos, no? Let us all depend on the Lord, and the Lord will truly provide, no, the necessary graces para po gawin natin ang mission. Kung ano man po yung mga frustrating, discouraging moments, no? Let us turn to Jesus, and at the same time, no, have that faith, no? And lahat po ng ating gagawin ay magiging magaan pag po inialay natin lahat para sa Diyos. Ito po si Father Pep Bakay, ang director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. No? Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig.